What's up, good morning. Welcome back to my channel. May tanggap tayo dito. DB Samsung na model UA32N400 3AR. 32 inches. Problema nito ay may backlight pero walang display. Saksak natin. Ayan. Milaw ng indicator light. Silipin natin. So ayan. Ayan. Good yung backlight. Ayan. Makita nyo yan. Pero wala siyang display. Alright, subukan natin buksan. Nabuksan na natin. Ito yung mainboard. Tapos ito yung kanyang top board. At yan yung top board na ginamit niya. Ayan. So, saksak natin. Check tayo ng voltahe. Saksak na. Ayan na rin yung tester natin. Okay. Ayan. So, ayan. Umilaw na yung backlight niya. Makikita nyo. Ayan. Check tayo ng supply 12 kung meron. So, ayan. May 12. Tapos, tuwid tayo sa kabila. So, meron din 12. Check tayo ng B-on. Ito ang B-on. Saan yun? Ito. Ayan. So, ang B-on ay wala. Ayan. Tutok na tayo. Okay. Ngayon, unplug natin. Wait lang. Pause ko lang. Then guys, subukan na natin tutukan yung B-on niya. Kita ba yung tester? Ayan. Tutok tayo ng B-on. So, ayan, nakatutok na. Tapos, isaksak natin. Ayan. Natin kung may lalabas dyan kahit mga 2 to 3 volts. Nakasaksak na. Isang tester gamitin natin. Ito siya. Kunin ko na isang tester. Okay. Ulit tayo. So, tutuklit natin sa B-on. Yan. Tapos, saksak natin. Kung napansin nyo, may nakita tayo na 3 volts. Tapos biglang nawala. Plug natin. Yung ibig sabihin, good yung DC-DC. Nagpo-protect lang. It's either may leak tayo sa mga clock signal. So, subukan natin trace kung alin yung may leak sa kanya. Kung left o yung right. So, yun guys, sabalik tayo. Yan, bali na trace natin. May leak yung CKB line niya. Si CKB1 tsaka si CKB-B1 dito sa side na to. Ngayon, nakata natin yan. Ang leak niyan ay 260 ohms or 270. Parang ganun. Natin. Ayan. 262 ohms. Ayan. Kaya siya may ganyan ay susubukan natin applyan ng short killer. Kung matatanggal ng short killer natin yung leak na 260. Saan yun? Ayan. 260 ohms. 266. Ayan. And guys, subukan natin. Syempre bago kayo mag-apply ng short killer, make sure na nakat nyo siya dito. So may pupuntang DC-DC. Ayan.
kailangan i-cut nyo muna yung may leak bago kayo mag-a-apply ng short killer. Kasi kapag hindi nyo kinat yan, madadamage yung DC-DC. So yun guys, balik tayo. Tapos tayo mag-apply ng short killer. Check natin kung meron pa. So ayan. Nakatutok na tayo dun sa mismo sa plate natin. At wala na siyang leak. Meron man pero ano na siya. Mega ohms na. Okay. Ayan, nakakabit pa rin yan sa kinat natin. So ngayon subukan nating ibalik yung kinat natin. Tapos testing natin. So yun guys, balik tayo. Ayan. Bali ito yung kinat natin kanina. Ayan, bali naibalik na natin. Ngayon, check muna tayo yung voltahe. Check ulit natin itong V-on. Kung magkakaroon na siya ng supply. So dapat meron niyang 26 to 30 volts. Depende sa model. So ayan, nakasaksak na. Umilaw na rin yung indicator. Tapos umilaw na rin yung backlight niya. Check natin yung V-on. Okay. Iyatan ako ito sa kanais. Ayan. So yung V-on niya is may 33 na. 33 volts. Kanina ay wala yan. Ano? So check natin yung display. Kung may VGH na to or V-on, dapat meron na tong display. Ayun. Meron na. Ayun. So, yun lang ang problema. May leak yung clock signal. Tapos, in-apply natin ng short killer. Ito yung gamit ng short killer. DIY lang natin. Yan. Yan. Bali, i-testing ko na lang to.